Mga kay-Soto fans, welcome back sa ating channel. At ngayon pag-uusapan natin ang isang mahalagang topic na tiyak na ikakatuwa ng mga taga-subaybay ng Gilas Pilipinas. Sino nga ba ang tinaguriang pundasyon ng ating national team sa paparating na FIBA Asia Cup 2025 qualifiers? At sino kaya ang huling mawawala sa 15-man pool? Tutukan nyo to dahil maraming revelasyon. Unahin natin si Kai Sotto, ang batang-batang higante na itinuturing ngayon bilang isa sa mga haligi ng Gilas Pilipinas. Sa kabila ng kanyang murang edad, hindi maitatanggi ang impact niya sa laro. Sa kasalukuyan, sa Japan B-League naglalaro si Kai para sa Koshigaya Alphas na kung saan nag-average siya ng 13 points, 10 rebounds, 1.8 assists at 1.3 blocks per game. At bukod dito, nakakatulong ang international exposure niya sa kanyang development at ito ang dahilan kung bakit binibigyan siya ng malaking tiwala ni Coach Tim Cone. Para kay Coach Tim, ang presensya ni Kai sa paint ay hindi lamang mahalaga. Ito ay isang pangunahing sandata ng Gilas Pilipinas. Bilang isang big man stopper, malaki ang papel ni Kai sa depensa, lalo na sa pag-neutralize ng mga malalaking kalaban tulad ng New Zealand Tall Blacks na kilala sa kanilang physical at high tempo na laro. Ang kanyang taas, haba ng kanyang galamay at shot blocking ability ay nagbibigay ng dagdag na protection sa rim, habang ang kanyang mobility ay siyang nagbibigay daan para makasabay sa pick and roll plays ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang tiwala ni Coach Tim sa kakayahan ni Kai na maging anchor ng depensa, isang bagay na makakapagbigay ng kumpiyansa sa buong koponan sa crucial matchup na ito. Bagamat nasa ilalim pa ng concussion protocol, positibo ang balita para sa Gilas dahil inaasahang makakasama na si Kai sa training camp sa Inspire Sports Academy simula November 15. Ang pagbabalik ni Kai sa ensayo ay mahalaga para muling mahasa ang chemistry ng koponan at mapaghandaan ang sistema ng depensa na ipapatupad laban sa New Zealand. Ang mga susunod na araw ng training ay critical, hindi lamang para sa physical readiness ni Kai, kundi pati na rin sa kanyang mental preparation para makabalik sa competitive form matapos ang kanyang injury. Sa kanyang paglahok, umaasa ang coaching staff na mas mapapatatag ang interior defense ng Gilas at masulit ang kanyang presensya sa laban. Pero hindi lang si Kai ang inaasahan ng Gilas Pilipinas sa frontline, kasama niya si AJ Edo na sa wakas ay fully healthy na rin at naglalaro rin sa Japan B-League para sa Nagasaki Velka. Ang average ni AJ Edo ay 6.6 points, 6.5 rebounds, and 1.8 blocks per game. At kitang-kita ang kanyang defensive prowess. Mismong si Coach Tim Cone at ang kanyang assistant coach na si Richard Del Rosario ang nagsabing excited sila na makitang magkasama sa court sina Kai at AJ bilang Twin Towers ng Gilas. At bakit nga ba mahalaga ito? Well, simple lang. Kailangan natin ng matibay na depensa laban sa malalakas na team tulad ng New Zealand na historically ay laging nagbibigay ng problema sa atin. Sa nakaraang 4 na FIBA meetings, natalo tayo sa kanila. Pero ngayon, may pag-asa na tayong makabawi sa tulong ni Kai Sotto at AJ Edo at ang mga veterano na sina Junmar Fajardo at Chapit Aguilar to form the tallest frontline ever para sa Gilas. At pag-usapan naman natin ang 15-man pool na inilabas ng Gilas Pilipinas. Kasama rito ang mga pamilyar na pangalan gaya ni Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Seiji Perez, Calvin Oftana at Chris Newsome. Kasama rin ang mga promising talents tulad ni Kevin Kembao at Carl Tamayo. Malinaw na malalim ang lineup, pero sino nga kaya ang magiging last hot? Well, posibleng si Jamie Malonzo, Mason Amos at Ange Kwame ay hindi mapabilang versus New Zealand. Considering na galing pa sa injury itong si Jamie Malonzo at sabi mismo ni Coach Tim Cone na dapat ay maglalaro muna si Malonzo sa Ginebra bago siya isasama sa Gilas final lineup. At alam naman natin na si Mason Amos ay isang reserve player lamang at si Ange Kwame naman ay isang insurance player lamang in case magka-aberya si Justin Brownlee. Isang malaking tanong din ay kung sino ang gagamitin sa naturalized player spot.
Sa pool, may option si Coach Timko na pumili sa pagitan ni Justin Brownlee at Ange Kwame. Well, depende sa kung sino ang kakailanganin para sa dalawang laro. Tandaan, maaari lang mag-field ng isang naturalized player sa bawat game. Dalawang crucial games ang lalaruin ng Gilas ngayong window. Laban sa New Zealand All Blacks sa November 21 at Hong Kong sa November 25, parehong sa Mall of Asia Arena gaganapin. Sa ngayon, parehong 2-0 record ang Gilas at New Zealand sa Group A, kaya't inaasahang magiging matindi ang kanilang laban. Target ng Gilas na magtala ng sweep sa qualifiers para masigurado ang maagang pag-qualify sa FIBA Asia Cup 2025. Pero para mangyari ito, kailangang mag-step up ang bawat player, lalo na sa depensa at rebounding. Ayon kay Coach Tim, malaki ang tiwala niya sa kakayahan ng team, pero aminado siyang ang ganda ng synergy at execution sa training camp ang magtatakda ng tagumpay sa darating na laban. Pag-usapan natin ang tatlong players na posibleng hindi makasama sa Gilas Final 12 laban sa New Zealand: Jamie Malonzo, Mason Amos at Ange Kwame. Bagamat malaking asset itong si Jamie Malonzo dahil sa kanyang athleticism at depensa, pero galing siya sa calf injury. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi siya isasama sa final lineup kung hindi muna siya makapaglaro sa Barangay Ginebra. Kailangan niyang maipakita ang game fitness bago makonsider para sa laban. Kung hindi siya 100% ready, malamang na hindi siya makasama. At baguhan itong si Mason Amos at nakalista bilang reserve player. Bagamat magaling siyang shooter, mas uunahin sa rotation ang mga experienced bigs tulad ni Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Sa depensahan, laban sa malalakas na frontcourt na New Zealand, hindi pa sapat ang kanyang skill set. Si Ange Kwame naman ay backup option lang kung hindi makapaglaro si Justin Brownlee, na kasalukuyang pangunahing naturalized player ng Gilas. At dahil healthy si Justin Brownlee, hindi kailangan gamitin si Ange Kwame sa laban kontra New Zealand, pero maaari siyang i-activate para sa ibang laro, gaya ng laban versus Hong Kong. So based sa kondisyon at role ng bawat player, malaki ang posibilidad na sina Jamie Malonzo, Mason Amos at Ange Kwame ang hindi mapabilang sa final lineup kontra New Zealand. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? I-comment ang iyong option at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang basketball updates. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.